オーガストとのマッチアップ。足滑ったか。ちょっと右足。膝ですね。右膝。Mga Karim, isang balitang ikinagulat ng marami ang kumalat kamakailan tungkol sa ating pambansang pride sa basketball, si Kai Sotto. Sa pagsusumikap niya para sa mas mataas na antas ng kanyang basketball career, nagkaroon siya ng isang seryosong injury na tinatawag na ACL tear. Ano nga ba ang ACL injury? Paano ito makakaapekto sa kaniyang laro? At higit sa lahat, anong mga hakbang ang kailangang gawin ni Kai upang makabalik sa court? Alamin natin ang lahat ng detalye sa video na ito. Mga Karim, kung hindi pa kayo nakaka-join sa ating community, i-click lang ang join para kayo ang unang makakapanood ng ating mga bagong videos. Maraming ring mga perks, giveaways at games na tiyak na magugustuhan nyo. Ang ACL o Anterior Cruciate Ligament ay isa sa mga pangunahing ligament sa tuhod na mahalaga sa balance, stability at paggalaw. Karaniwang nangyayari ang injury na ito sa mga atleta na laging gumagawa ng biglaang pivot o pagtalon. Sa kaso ni Kai, nangyari ang injury sa kalagitnaan ng isang intense na laro. Ayon sa mga report, bumagsak siya at agad na hinawakan ng kanyang paa, senyales ng malalang injury. Ang ACL injury ay kilala bilang isa sa pinakamahirap na injuries na pwedeng danasin ng isang atleta. Karaniwang nagre-resulta ito sa matagal na rehabilitasyon at posibleng operasyon. Maraming tagahanga ni Kai ang nagtatanong, ano ang kahulugan ng injury na ito para sa kaniyang basketball career? Una, siguradong maaapektuhan ang kaniyang paglalaro sa mga paparating na tournament tulad ng FIBA at iba pang international leagues. Malaking challenge din ito sa kaniyang pangarap na makapasok sa NBA dahil alam nating lahat na ang mga scouts at teams ay mahigpit sa pisikal na kondisyon ng kanilang mga players. Ang pagbangon mula sa ACL injury ay hindi madali, ngunit hindi rin imposible. Narito ang mga posibleng hakbang na maaaring gawin ni Kai upang makabalik sa kaniyang dating lakas. Una ay ang surgical treatments. Maaaring kailanganin ni Kai ang operasyon upang maayos ang nasirang ligament. Pangalawa ay ang rehabilitation. Pagkatapos ng operasyon, kailangang sumailalim sa mahabang physical therapy para unti-unting maibalik ang lakas ng kaniyang paa. Karaniwan itong tumatagal ng 6 hanggang 9 na buwan. Pangatlo ay ang mental toughness. Isa rin sa pinakamahalagang aspeto ng recovery ang pananatiling positive at motivated. Mahirap ang proseso pero may mga atleta na napatunayan ng posible ang pagbabalik tulad ni na Klay Thompson at Zach LaVine. At syempre kailangan din yan ng support system. Malaki ang papel ng pamilya, kaibigan at mga tagahanga sa pagbibigay ng moral support kay Kai sa kaniyang journey. Sa kabila ng lahat, maraming Pilipino ang patuloy na naniniwala kay Kai at sa kaniyang kakayahang makabalik na mas malakas. Mga Karim, hindi natin may kakaila na ang injury na ito ay isa sa pinakamalaking pagsubok na hinarap ni Kai Sotto sa kaniyang basketball career. Alam naman nating lahat na hindi siya susuko at gagawin niya ang lahat para makabalik. Ipagdasal natin ang kaniyang mabilis na pag-recover at patuloy natin siyang suportahan. Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!